At ngayon nga ma'am, gaya ng masabi ng mga ibang grupo ng oposisyon, wala po raw nagagawa si Vice President Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo natin at DepEd Secretary. Ano po ang masasabi po natin dito? Kung walang nagagawa ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte, bakit sa lahat ng elected local government official, siya ang top sa lahat ng national elected official? Sa survey, siya ang top number 1. So, hindi po namin na iintindihan kung saan nanggagaling yung sigaw na Sara resign. Bakit? As early as now, threaten na po ba kayo sa next election? Malayo pa po ang eleksyon. Let's focus now. Tapos na po ang kampanya, tapos na po ang eleksyon. Ang i-focus nyo po kung paano pababain ang presyo ng bigas. Franco, magandang gabi. Inday para sa bayan, yan ang sigaw ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa isinagawang rally dito sa Plaza Moriones sa Tondo, Maynila. At isa nga rin sa iginit nila, Franco, na hindi deserve ni Vice President Duterte na mag-resign dahil sa napakataas na trust at performance rating dito. At kaugnay nga, Franco, ng isinagawang rally dito sa Plaza Moriones ay makakasama natin si Ma'am Dang Imperial Mangalino, ang National Secretary General ng Inday para sa Bayan. Ma'am Dang, dito po tayo. Magandang gabi po, ma'am. Live na live po tayong napapakinggan sa SMNI News. Pakibati muna po ang lahat ng ating mga kababayan, maging ang ating mga OFW sa buong mundo. Isang napakagandang gabi po sa ating lahat, lalo-lalo na po ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte. Ma'am, nandito po tayo ngayon sa Plaza Moriones, pero kanina parang may nangyaring, siguro sabihin na natin, konting panggigipit dahil hindi tayo natuloy doon sa isa pa nating venue. Nauunawaan naman po natin dahil ang galawan po natin ito ay biglaan. Una po, ang announcement natin ay sa Bonifacio Shrine, pero hindi po tayo nabigyan ng permit dahil meron po daw silang on scheduled activity ng Manila Film Festival. So we decided to look for a place wherein it's a freedom park kasi we live in a democratic country. So nandun po yung ating kalayaan to express our sentiments. So we opted to go around Manila City dahil ito na yung na-announce natin sa ating mga kapwa Inday Sara Duterte supporters. So, nakita po namin itong, nag-search kami, nakita po namin ang Plaza Moriones, which is, parang it's a good sign from above, dahil nakita nyo, shaded ang lugar, doon sa una, mainit, so it's direct sunlight, kawawa ang mga supporters. Ito po, tignan ninyo, napakaganda with, it's a beautiful ambience, kaya nga sabi ko, iniadya ng Diyos para sa mga volunteer supporters ng Inday Sara Duterte. Ma'am, nandito po tayo ngayon para ipahayag yung patuloy na pagtitiwala at pagmamahal ninyo kay Vice President Sara Duterte sa gitna po ng mga panawagan ng ilang mga grupo na mag-resign na ito bilang DepEd Secretary. Napapangiti na lang po kaming mga supporters. Nakita nyo naman po, kalma lang kami. Kasi as you can observe and na-observe nyo ang mga galawan ng ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte, wala po siyang mga negative reactions, which means sa sarili niya, she is very confident. Focus lang siya sa kanyang mga functions as the Secretary of the Department of Education. Pinupuntahan po niya ang mga liblib na mga barangay kung saan kailangan ng improvement ng mga pangangailangan ng mga mag-aaral na mga kabataan na magiging pag-asa ng ating bayan. At ngayon nga, ma'am, gaya ng masabi ng mga ibang grupo ng oposisyon, wala po raw nagagawa si Vice President Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo natin at DepEd Secretary. Ano po ang masasabi po natin dito?
kung walang nagagawa ang ating mahal na Vice President Inday Sara Duterte, bakit sa lahat ng elected local government official, siya ang top sa lahat ng national elected official? Sa survey, siya ang top number 1. So, hindi po namin na iintindihan kung saan nanggagaling yung sigaw na Sara resign. Bakit? As early as now, threaten na po ba kayo sa next election? Malayo pa po ang eleksyon. Let's focus now. Tapos na po ang kampanya, tapos na po ang eleksyon. Ang i-focus nyo po kung paano pababain ang presyo ng bigas. Dahil ang pangako po, 20 pesos. Paano natin paunlarin ang mga kabuhayan ng mamamayang Pilipino? Bigyan nyo po ng trabaho ang mga taong walang mga trabaho para po dagdag pantawid ekonomiya. Sa mga bashers, come on, open your eyes. Saan ang prayer? Enlighten, Lord, their minds, para makita po nila ang katotohanan na dahil kay BP Inday Sara Duterte, gumaganda pa rin po ang takbo ng ating bansa. Nakita niyo po, namigay siya ng mga tulong sa mga hindi lang piling-piling mga tao, lahat ng sektor. At ito po, hindi lang niya binibigyan tulong ang mga supporters niya. Dahil sa puso niya, tapos na ang eleksyon. So, kahit sino pa ang sinusuportahan mo, pag kumatok ka sa Office of the Vice President, pantay-pantay po na tinutulungan niya. Ma'am, bilang Pangulo na lang po, bago kay Sir Oliver, ano po yung mensahe po natin kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte na talaga namang nakikinig po ngayon sa ating live report? Salute, Vice President Inday Sara Duterte. Nakikita po namin ang iyong mga ginagawa. You are only simply focused sa inyong mga functions as the Vice President and as the Secretary of Department of Education. Dahil sa nakikita po namin, kampante po rin kami, at yun po ang isinisigaw lang din namin, kalma. Dahil alam po namin, kahit po anong paninira nila, BP, you're still number 1 sa puso ng lahat, halos lahat ng mamamayang Pilipino. With the 31.5 result ng bumoto sa iyo noon, I'm telling you, lalong tumataas ang nagmamahal at ang may tiwala sa iyo dahil nakikita nila on how you professionally handle the situation. Hindi ka nag-iiskandalo, hindi ka na lumalaban or whatever, dahil alam mo sa puso mo na you are the woman of integrity, a woman of principle. We love you, BP. Andito lang po ang mga volunteer supporters ng Inday para sa bayan. Again, I'm Dan Imperial Mangalino, the National Secretary General of Inday para sa bayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Kalma! Ayan, maraming salamat po Ma'am Dang. Again, si Ma'am Dang Imperial Mangalino po, mga kababayan, ang National Secretary General ng Inday para sa bayan. At bago ko lang ma-interview si Sir Oliver Reyes, iba't ibang sektor po ang nandito sa Plaza Moriones para magpahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte. At actually, meron tayong mga kababayan mula sa Mindanao na tumungo pa dito para magpahayag ng kanilang suporta sa pangalawang Pangulo. At ngayon naman ay makakausap po natin, mga kababayan, si Sir Oliver Reyes, ang founder ng Inday Care. Sir Oliver, magandang gabi po. Welcome sa live report po natin dito sa SMNI. Kasama po ang ating mga kababayan. Pakibati muna po ang ating mga kababayan at lahat po ng ating mga kababayan sa buong mundo. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na sa mga kasamahan po natin na nandito ngayon sa Moriones Plaza, Manila, sa SMNI, sa mga vlogger, sa mga volunteers na patuloy
na walang tigil na sumusuporta sa ating VP, DepEd Secretary Inday Sara Duterte. Sir Oliver, diretso rin na kita. Ano pong masasabi ninyo doon po sa mga kabilang grupo na according to the reports ay nilalangaw po yung rally nila, sinisigaw po na Inday Sara resign? Actually, bakit po pinag-resign si VP Sara? Nakita naman po natin kung paano po magtrabaho si VP Sara, no? Sa rating na lang po makikita po natin simula nung naupo si VP Sara at Vice President and Deputy Secretary, hindi po siya namumulitika. Patuloy po ang trabaho ni VP Sara sa iba't ibang lugar. Nakita po natin yung serbisyo ni Ma'am Sara Duterte. Kaya kami po, mga volunteers ni Ma'am Sara, talagang nagtatampo po kami. Dahil, bakit po nila binabati ko si VP Sara para mag-resign? Sino ba ang dapat mag-resign? Si VP Sara o yung Presidente ng Pilipinas? Yan lang po ang aming hinaing. Dahil ang mga tao po, alam na nila ang katotohanan. Hindi naman po sila bulag. No? So, tignan na lang po natin kung paano si VP Sara ngayon. Tahimik na nagtatrabaho. Bakit po nila ginaganyan ng ating Vice President? Alam na po natin kung paano niya po pinaganda ang Davao. Nagsimula sa tatay niya. Ngayon po, si VP Sara, Vice President na, pumalit na po ang kanyang anak. Di pa po, na isa ring mayor. So, ano pa ang nakikita natin para pag-resignin si VP Sara? Sila po ang dapat mag-resign. Sir Oliver, bilang Panghuli na lang po, ano yung mensahe po natin ni Vice President Sara Duterte? Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte, patuloy po kami sumusuporta sa inyo dahil nakita po namin kung paano nyo po minamahal ang taong bayan. Nakita po namin kung paano kayo bumababa sa poorest of the poor. Wala po kayong kinikilingan, mahirap, mayaman, nandyan po kayo palagi. Kaya nagpapasalamat po kami. Kaya nakita naman po natin dito kung gaano karami ang supporters ni VP Sara. Hindi po, wala po ritong bayaran. Ang mga vloggers po, nagpapasalamat kami dahil patuloy silang sumusuporta. Dahil nakita po nila, ano ba yung pagmamahal ni Vice President Sara sa mga tao. Kaya ma'am, nandito lang po kami nakasuporta sa iyo. Para sa bayan, Diyos, bayan at mamamayang Pilipino, nandito lang po kami ma'am. We support you. We love you, VP Sara Duterte. Ay sir, bilang Panghuli na lang po, talaga, magtutuloy-tuloy po ba yung isasagawa po nating rally bilang pagpahayag po ng pagsuporta kay Vice President Duterte? Opo, dahil kung patuloy nilang gagawin po yan, kami rin po hindi titigil at ipagpapatuloy po namin na suportahan po si VP Sara dahil nakikita po ng taong bayan kung sino nagsasabi ng katotohanan. Huwag po tayong gumawa ng kasinungalingan, huwag po tayong magsinungaling kung ano-ano mga sinasabi po nila. Ang tingnan po natin yung trust rating, 32 million votes. Ngayon, ang rating po ni VP Sara, 81%. Saan ka pa? Sino pa nagsisinungaling po sa atin? Yun lang po ang aming hinaing. Dapat po, let's support our VP Sara dahil siya po ang karapat-dapat sa susunod na maging Pangulo ng Presidente ng Pilipinas. Ayan. Sir, maraming salamat po Sir Oliver. At yan po mga kababayan, patuloy ang isinasagawang rally dito sa Plaza Moriones kung saan nga ay nandito yung iba't ibang grupo na nagpahayag ng suporta kay Vice President Sara Duterte. At yun nga, ang kanilang ipinananawagan dahil kanilang ipinagtataka kung bakit na ipinanawagan nila ang pag-resign ni Vice President Duterte kung gayon ay siya ay may pinakamataas na trust at performance rating sa lahat ng mga national government officials at maging sa cabinet secretary. At yan muna ang latest update, Franco, dito sa Plaza Moriones para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Balik muna sa iyo.